Unya giabsuelto sa COMELEC silang Presidente Bongbong Marcos ug Vice President Sara Duterte bahin sa issue nga giingong nidawat sila og donasyon gikan sa mga contractors ni adtong 2022 elections. Mobalita nato ani si Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Vice President Sara Duterte sa issue may tungod sa mga kontraktor nga nagapondo kon nagahatag og donasyon panahon sa kampanya. Kini ang mismong gibutyag ni COMELEC Chairman George Garcia sa News 5 human sa ilang gibuhat nga imbestigasyon sa mga kandidato nga posible matud pa nga nakalapas sa Section 95-C sa Omnibus Election Code. Base kini sa pagbawal sa mga government contractor nga maghatag og pinansyal nga suporta sa mga mokandidato. Una nang gibutyag sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ nga gibayaran sa SDevco Realty Corporation ang 19.9 million pesos nga kantidad sa advertisement ni VP Sara na atong 2022 national elections. Apan sa listahan nga giaprubahan sa DPWH, giklaro sa ehensya nga walay proyekto sa ila ang naisgutang kumpanya. Ang sabi po ng DPWH ay negative. Wala po siyang kontrata sa pamahalaan at hindi nangongontrata sa pamahalaan. So, yun po, hindi na po siya nakasama doon sa mga inisyohan namin ng show cause order. Lakip ang susamang isyu kay Presidente Bongbong Marcos nga imposibleng mahinayon isip reklamo sa iyaha. Individual matod pa og dili construction company ang anaa sa record sa COMELEC. Doon sa nakapangalan kasi sa SOSE ay hindi korporasyon. Hindi siya corporation kung hindi individual na pangalan. Yung individual na pangalan na yun ay hindi lumalabas na kontraktor. Ang lumalabas na kontraktor ay same family name, yung Kirante, pero hindi yun ang name na pinatawag sa Senado. Subay ni ini, nagsugod na daw og submitar sa ilang mga counter affidavit ang 27 ka mga kontraktor nga gikumpirma sa DPWH nga adunay proyekto sa gobyerno. Nalakip sila sa nasayran sa COMELEC nga nagapondo sa mga kandidato ni atong 2022 election base na usab sa mga gisubmitar nga Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Binibigyan natin sila ng due process. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig. Binibigyan natin sila ng venue para sila ay makapagpaliwanag kaysa naman sa social media sila inaatake, kine-question. Samtang posibleng dili na manghilabot ang COMELEC and Bank sa desisyon nga ipagawa sa Political Finance and Affairs Department o PFAD sa poll body. Subay sa kaso ni kaning Senate President Chis Escudero o Center Waste Construction President Lawrence Lubiano. Pwede matod pa daw kining makaapekto sanglit adunay nagpasaka og laing reklamo kontra sa senador. Gila uman usab nga ipagawa sa sunod nga semana ang desisyon sa PFAD mahitungod niini. Ako si Bril Montalvo para sa One PH.